Mapagpalang araw po, narito po kayo tayo sa loob ng tahanan ni Tatay Edward at ni Nanay upang magdaos ng home Bible study. Ang ating pong ginagamit na Biblia ay galing po sa Gideon International. Ito po, yung pinamimigay po ng mga grupo ng Gideon na magkakasama po, mga Kristiyano sila, iba't ibang denomination sila. Sila po ay namimigay ng mga libro ay ng Biblia ng bagong tipan na wala pong bayad, libre. Kaya dito po sa kanilang ito, yung sulat po dito nakalagay, huwag alisin sa silid na ito. Kaya pag nabigyan ka, sabi niya, kung saan ka nakatira, huwag aalisin yan sa iyong bahay. Pero may mga tao po, kagaya ng hawak ko ito po'y galing sa kampo ng mga sundalo. Doon po sa dako ng Pasay, kasi po, yung sabi nung pumipikat ng basura sa kanila, ay umaalis na po yung mga sundalo. Kaya yung mga ganito nila, napulot po nila, nandun po sa kanilang mga itatapon na pinakabasura. Ang ano ko lang doon, ang sa akin lang, bakit hindi pamigay sa iba kaysa ilagay doon sa itatapon sa basura? Yung mga basurero po, papasok sa kampo at pinipika po nila kung alin yung itatapon ng mga nakatira doon. Ano? Kaya isa po itong napulot at ginawa naman dahil hindi naman po sila. Actually, wala pang po sulat. Dapat nilalagyan nila ang pangalan nito eh. Kung sino nakatanggap at saka petsa. Dito wala eh. Malinis oh. Kahit sa likod, malinis nga po sa likod eh. Oh, walang sulat. Binigay sa akin ng basurero po ito. Dahil yung basurero po na anak buhay niya, doon po sa Aroma nakatira at doon pala sila nakasay sa Pasay. Po, ito galing po sa Gideon International. Ito po kanilang simbol, yung lampara. Pag nakakita kayo ng simbol ng ganito, lampara, sigurado, galing po sa grupo ng mga Gideon yan. Yung mga Gideon ay mga sama-sama pong mga Kristiyano, iba't ibang klaseng denomination sila, na sila'y nagtulong-tulong upang magpalimbag, magpagawa ng Biblia at ipamimigay po. Ano? Ang layunin ng kanilang pamimigay ng Gideon International Bible ay ito po, si Kristo, pangunahing paksa nito. Yun, ang ating Panginoong Yesus sa kanilang pinopromote. Maganda po yun. Kabutihan natin ang layunin at kalulatian ng Diyos ang atikahin. Very good. Praise God. Ang atikahin nila sa kapurihan sa Panginoong Diyos. Ano po? Pero bago tayo papalaot, tayo muna ipasamantalang mananalangin. Salamat po. Minsan pa sa Panginoong Diyos, sa aming Ama. Samahan po kami sa aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo. Buksan ang mga puso't kaisipan ng bawat isa upang kami po'y makinabang sa iyong mensahe. Sapagkat ang iyong salita, sabi ni Jesus, sa Juan 6:63, ang aking salita ay Espiritu na siya nagbibigay buhay. Amen. Dito po sa unang 1 chapter 5:13, sabi ni Juan, isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yun. Maliwanag po. Sa inyong pananalig ang sabi ni Juan sa kanyang mga kausap, sino daw po ang papanaligan natin? Ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, bakit kailangan kay Jesus lang? Hindi ba pwedeng manalig tayo sa mga santo, manalig tayo sa mga santa? Lagi niyo pong tandahan yung mga nabuhay ng mga santo o santa sa kanilang panahon, sila po ay gaya nating mga tao rin na natuto pong manampalataya at ipinamuhay po ang Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Kaya tinawag po silang mga santo o santa.
Pero pagdating po sa kaligtasan, hindi po sila kasama. Ibig ko sabihin, si Jesus po sapat na. Bakit kailangan dumaan pa tayo sa pangalan ng mga santo at santa? Ano po, sila'y tao, hindi po sila Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, nang nasa ministry na po siya, pagdating po sa panalangin, ang turo ng Panginoong Yesus ay, ito po, babasahin ko, para makita natin, para wag po tayong magaya. Kagaya po ng kumisan, ang ibang tao nananalangin sa Diyos, dumadaan pa sila sa mga santo or mga santa. Kumbaga, ang sabi nila, mas maganda raw kung dumadaan ka sa mga santo o mga santa. Tuwing ikaw ay mananalangin, sapagkat itong mga santo santa, sabi nila, sila daw po ay nandun na sa kalangitan. Kumbaga, nandun sila sa langit upang mamagitan sa ating mga taong nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Pero ang turo ni Jesus ay nagkaiba yata sa kanilang paniwala. Ang sabi rito sa 1 chapter, ito po, babasahin natin, Chapter 14. Okay. Dito po yung sa 16 na lang. 16:23. Ang sabi po rito ng Panginoong Hesus ay ito, tandaan ninyo, ano man ang hingin ninyo sa Ama, referring to Diyos Ama sa langit. Yung, naalala niyo po ba yung Lord's Prayer? Ama namin, nasa langit ka. Yan. Ang tinutukoy ni Jesus dito, na Ama, yung Diyos nandun po sa langit, yung kanyang Father. Okay? Tandaan ninyo, ano man ang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. So maliwanag po, exclusive lang po. Sabi ni Jesus, kung kayo'y dadalangin sa Ama, sa aking pangalan. Hindi sinabi ni Jesus na dumaan pa tayo sa pangalan ng mga santo o dumaan tayo sa pangalan ng mga santa. Wala po. Kasi po, sila po'y mga taong patay na. At isa pa, sila po'y nabuhay sa panahon nila na may kabanalan. Kaya wala na po silang pakialam sa atin kasi pagpatay ng tao, wala na po siyang kamalayan para sa ating mga nabubuhay naman ngayon. Ano po? Kaya tinuruan tayo ng Panginoong Yesus, kapag tayo dadalangin, kailangan isa lang ang dadaanan natin o pangalan gagamitin ay ang pangalan niya mismo. Bakit ang pangalan ni Jesus ang gagamitin natin? Ngayon, meron po nagsabi sa akin, hindi ko alam kung kayo nang umusga. Ang sabi niya sa akin, si Jesus daw namatay. Kasi po, ang aking pananampalataya, si Jesus, anak ng Diyos, siya ay Diyos gaya ng kanyang Ama. Yung nagtanong yung sumagot sa akin sa Facebook, sabi niya, meron bang Diyos na mamatay? Referring to Jesus, na namatay po nung ipinako sa cross. Kaya tanong ko sa kanya, sinong namatay na tinutukoy mo? Ang problema, hindi na po siya nag-comment pa. Nawala na rin siya, Tingnan natin ang Biblia tungkol sa Panginoong Hesukristo sa chapter 7 ng Hebreo. Dito po sa 22. Dahil kay Jesus, tayo nakatitiyak ng isang lalong mabuting tipan. 23. Dati maraming saserdote, ibig sabihin ng saserdote po, mga pare, ito yung mga Hudyo sa panahon nila. Ang nagali-alili, sapagkat namamatay sila. Yung pari po namamatay. At hindi sila nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Sa ngayong panahon natin, pag namatay yung Santo Papa, or kaya nagkaroon siya ng sakit ng maluba,
ang gagawin po ng Roma, sa Roma po, pipili sila sa mga matataas na rango, yung kung tawagin po yung mga bishop, yung ang rank nila bishop. Sa Pilipinas po, si Cardinal Tagle. Sa ngayon, si Antonio Tagle, ano? Siya po yung napipisil, isa sa mga napipisil na gagawing Santo Papa. Kasi po, parang nagkakaroon na ng air condition, ang problema, itong si Santo Papa Francisco. Ngayon, dito po yung sinasabi ng Biblia, pag namatay yung pare, pinapalitan. Ngayon, pagpapalitan, doon po sa Roma, mag-elect sila kung sino pipiliin nilang maging Santo Papa doon sa mga obispo ng simbahang Katoliko. Ano po? Sila ay nagpapalit-palit. Ang sabi dito sa Biblia, balikan natin, ano? Dati maraming saserdote o maraming pare ang nag-alihalili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. 24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. O, paano mo ngayon sasabihin na itong si Jesus patay? Paano mo ngayon patutunayan na patay ito? O, yung namatay po, yung katawan laman para yandog, para sa katubusan ng ating kasalanan. Pero muli siyang binuhay ng Diyos sa Espiritu. Kaya nung mabuhay maguli si Jesus, tumatagos na po sa mga pader. Kasi po yung gamit ng katawan ay katawang malwalhati o heavenly body. Kagaya nung pumasok sa isang tahanan, nandun ang mga apostol niya. Sa chapter 20 ng 1, na pumasok siya, sarado ang pinto, sarado ang bintana. Pero si Jesus po nakapasok at nasa kalagitnaan nila. Ano po? Kasi po, nabuhay na siyang maguli. Nabuhay na siyang maguli. At ang katawan niyang gamit ay katawan pong makalangit. Yan, ano po? Kaya hindi mo pwedeng pangawakan, ay patay na si Jesus. Hindi po. Hindi. Kaya nga po nang magtungo po yung mga sila Maria doon sa libingan ni Jesus, wala nga sila nakitang bangkay eh. Kaya sabi nga ni Maria, ni Magdalena, ay ba't ninakaw ang aking Panginoon? Sabi niya. Kasi nga po, hindi siya tao. Tayo pag namatay tayo, nabubulok yung katawan natin. Pero nang si Jesus po pinako at inilibing, 3 araw muli siya nabuhay na maguli, walang nabulok na katawan sa kanya. Wala, hindi kagaya natin. Na yung katawan natin ito, nabubulok ito pag namatay tayo. Especially pag hindi ka na-embalsamo. Meron po ako sinervice na patay sa St. Peter nung araw. Kasi kakilala ko yung anak niya. Taga-Balot siya. Nung nandun po ako sa Puninaria sa St. Peter, sabi ko, bakit nakatakip ang kabahong ng tatay mo? Hindi pa po yan. Usually yung nakabaw may salamit para nakikita yung patay. Sila sarado po. Yung pala yung tatay niya, hindi po inambalsa mo. Kaya sabi nung anak ni Peng, hindi mo na makikilalang tatay ko. Sabi ko, bakit? Wala kasi siyang balsa mo eh. Ibig sabihin pala, nabalsa mo pero nag-expire yung balsa mo. Hindi siya naturukan ng panibago, kaya binalot na lang po ng plastic. Isipin niyo po yon. Ang tao po yon. Pero nung si Jesus po ang inilibing sa kuweba, at nang magbalik po doon sila Maria Magdalena, walang bangkay na nakita. Wala pong bangkay na nakita. Kaya hindi po patay si Jesus. Sige po nanay, okay lang. Sige na lang. Oh, sige. Okay lang po yan.
Yun po, wala silang nakitang bangkay. Kaya, yung nag-post sa akin sa social media na sumagot si Jesus daw ay patay, kaya tinanong ko. Ayun, hindi na po siya sumagot. Oh. Sa Biblia, ano po nakalagay? Ito babasahin natin muli ha. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya naaalinan sa kanyang pagiging saserdote. Saserdote pala si Jesus. Hindi siya pwedeng palitan. Yung pari pong mga Hudyo sa panahon nila, pag namatay, nagpapalit-palitan sila para makapagpatuloy po sila sa kanilang pagiging pare. Pero, nang dumating po si Jesus, natapos na po yung papel ng mga pare. Kasi si Jesus po, ayon sa binasa natin, hindi pwedeng palitan ng kanyang pagkapare. Nakikita nyo po? Ibig sabihin, wala na pong papel ang pare kung namatay na yung pare at papalitan ng ibang pare. Dapat hindi na po ganon. Kasi si Jesus, hindi na nga po pwedeng palitan sa pagkapari niya. Nangyayari ngayon, pagpatay yung pare, pinapalitan hanggang sa panahon na natin ngayon. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, sa Pilipinas, ang candidate na pagiging Santo Papa, kaya masaya mga Pilipino, si Cardinal Tagle. Mag-vote po ng gusto na siya talaga, doon na po siya pinadala sa Roma upang doon na siya magsanay ng kanyang tungkulin. Ano po, ewan ko lang kung anong tungkulin na binigay sa kanya para patungkol to sa mga espiritista. Parang espiritic, gano'n po Hindi ko lang eksaktong mahalala yung sinabi na tungkulin ni Cardinal Tagle. Parang siya namumuro ngayon na kung tawagin Santo Papa. Sa 25, dahil nga riyan lubusan niyang may liligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Kita niyo po, habang nasa langit si Jesus nakaluklok sa kanan ng Diyos, patuloy po siya nagliligtas ng tao at ano pa, patuloy siyang namamagitan sa kanila. Sino po yung kanila? Yung pong mga nagsisampalataya sa Kanya. Doon po sa chapter 10 ng 1, ang sabi ni Jesus, ako yung mabuting pastor at ang aking buhay inialay ko sa mga tupa. Meron po pinag-uukulan ang kanyang buhay. Ang pinag-uukulan yung mga kanyang mga tupa. Tignan po natin. Nung nangangaral po siya dito sa ibabaw ng lupa, chapter 10 ng 1, ang sabi niya, sa 11, ako ang mabuting pastol. Inihalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya yung kamatayan ni Jesus po sa cross, exclusively doon sa mga tupa lang po. Pag hindi ka tupa, kambing ka, hindi ka kasali sa ginawa ni Jesus sa ibabaw ng cross. Unless, isuko mo ang buhay mo kay Jesus, kaibigan. Kung hindi nyo pa sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, isuko nyo na po. Kausapin nyo through prayer, na sabihin nyo kay Jesus, Jesus, sinusuko ko ng buhay ko sa iyo, ikaw ang maghari sa aking buhay. Kanya lang, pag sinuko mo ang buhay mo sa Kanya, ang mangyayari, yung mga turo at aral ng ating Panginoong Yesus, yun na ang iyong pamumuhay, ipamumuhay. Kasi hindi po pwedeng yung isusuko mong buhay mo kay Yesus, at ang buhay mo, yung pa rin dati mong buhay ngayon. O halimbawa, ang trabaho mo, sige, halimbawa po drugs. Nagbebenta ka ng droga, gumagamit ka ng droga. Masama yan, kasi bawal po sa gobyerno yan. Di po ba? Naalala niyo yung mga 30,000, 20,000 na napatay sa EGK. Lahat yan related sa drugs. Sabi ng PNP.
Sabi ng PNP, ano po? Ngayon, pag sinuko mo ang buhay mo at involved ka sa drugs, dapat tumigil ka na sa drugs. Ang ipamumuhay mo na ngayon ay yung turo at aral ng ating Panginoong Yesukristo. Tingnan niyo po yung chapter 28 ng Mateo. Sabi dito sa 19, simulan po natin ang basa sa 16. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Bakit 11 na? Wala na po si Judas dito. Nagbigti na si Judas. Binigti ang sarili niya at sumabog ang kanyang tiyan. Lumabas ang bituka. Ano po? Minus Judas na kasi 11 na lang sila. Nang makita nila si Jesus, sinamba nila, bagamat may ilang nagalinlangan, 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. 19. Kaya tumayo kayo at gawin ninyong alagad ko. Pasinin niyo po, gawin ninyong alagad ko. Hindi sinabi ni Jesus, gawin ninyong alagad ng reliyon yan. Hindi po. Wala pong reliyon tayong binabanggit. Kasi po, pag reliyon ang pag-uusapan, magtatalo-talo lang po tayo. Walang katapusang bakbakan yan sa debate. Siyempre, pag may reliyon ka, sasabihin, ay kami ang tama. Ano sasagot ng iba? Aba, kami ang tama. Pag sinabi mong ikaw ang tama, lalabas yung iba, mali na. At kung sasabihin mong paulit-ulit na kami tama, ang totoo niyan, may tama ka na. Kasi, para mong sinosolo. Kaya sabi nila, ito lang, narinig ko lang ha. Kasi ang Iglesia ni Cristo, kung gusto mong maligtas, pumasok ka sa Iglesia ni Cristo. Yun ang kanilang itinuturo. At sabi ng iba, aba, kayo lang ba? Yun po nagiging dahilan. Dahil po sa reliyon. Ngayon, iwanan na natin yun. Nadahanan lang natin, Kaya umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Yung mga tao sa bawat bansa, bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. 20. At turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Kapag sinuko mong buhay mo kay Jesus, ano susundin mo? Yung turo at aral ng ating Panginoong Yesukristo na. Kaya kung nabubuhay ka po sa yung droga, sinabi ko nga droga, stop. Dapat tuminto ka na. Kahit yan ang source ng iyong kabuhayan. Umarap ka ng ibang pagkabuhayan. Kasi hindi po pwedeng isinuko mong buhay mo kay Jesus pagkatapos yung buhay mo, pareho pa rin. Nagtitinda ka ng drugs. Gumagamit ka ng droga. Hindi po pwede yun. Hindi papasa po yun. Hindi. Kaya sabi ni Jesus, turuan nyo sila sumunod sa lahat ng inihutos ko. Isa lang po, utos lang ni Jesus ang dapat nating ipamuhay. Hanggang tayo po ay mamatay. Kung gusto nyo, nasa inyo po yan, wala sa akin. Kung akong papipiliin, gusto ko kayo lahat. Tatanungin ko kayo, gusto nyo ba makarating ng langit? Ako gusto ko makarating. Kayo, gusto nyo? Kung gusto nyo, sabi ni Jesus, ako ang dahan papuntang langit. Anong gagawin mo ngayon? Disundin mo si Jesus. Simple lang, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Merong magulang, 5 ang anak. Yung isa, anong tawag nila doon? Yung black sheep. Pag nadala mo yon, di ba masaya ang Diyos? Yun ibig ko sabihin. Kailangan, kung sinuko mong buhay mo, yung pagiging black sheep mo, magbabago na. Kung dati tagasunod ka ni Satanas, ngayon tagasunod ka na ni Jesus. At yan po ang utos ni Jesus kay Pablo, nang siya po ay utusan na mangaral na nang inapoint niyang apostol, si Apostol Pablo. Pero bago po naging apostol si Pablo,
ay isa po siyang mamamatay taho. Minsan sa aking pangangaral, sinabi ko, si Pablo, masamang tao yan, pumapatay ng tao, pinalayas ako. Sabi nung isang nagtititaw, lumayas ka nga dyan. Sabi ko, bakit ka ako? Yung sinabi ko si Pablo, mamamatay tao, talagang kung Biblia, magbabatayan natin, talagang criminal si Pablo. Pero kinahabagan siya at ginawa siyang apostol ng ating Panginoon. Nagulat ako eh. Lumayo-layo ka rito. Bandarong. Siyempre, para walang away, di lumayo ako. Nung mga ibang araw, kung makatingin sa akin, nakala ko tiger look yun eh. Babay din yan ka ako. Doon ko napag-unawa. San Pablo sila. Kasi po, nandun ako sa San Pablo, nangagaral ng araw. Sa may M. Reyes, sakop na San Pablo yun. Kaya pala pinagtabuyan ako kako. Okay? Tayo pong mga tao, hindi po patay si Jesus at patuloy siya nagliligtas at namamagitan sa kanyang mga tupa. Kaya yung kamatayan niya po sa krus ay para sa mga tupa. Kaya yung papasok po sa langit ay mga tupa. Yung papasok naman sa impyerno ay mga kambing. Doon po nakasulat yun sa chapter 5 ay 25 ng Mateo, verse 31. Yung tupa. Doon naman sa 25 verse 41, yun naman po yung mga kambing. Sino yung mga kambing? In literal po yung tupa, pag tinaboy mo sila, sama-sama sila. Sama-sama sila. Sumusunod sila. Yung kambing, nakakita na po ako sa probinsya. Kahit anong atak po, lumalaban. Nakatali na sa ulo yung kambing. Pero kung atakin, lumalaban pa. Nung nagsusuga. Kaya nga po, inalintulad ng tao sa tupa. Ano ang tupa? Pag tinaboy ng pastol, sunod-sunod na po yan. Pero yung kambing, hindi po ganon. Lumalaban at lumalaban siya. Kaya yung lumalaban, ito po yung mga ayaw sumunod kay Jesus. Inalintulad naman sila sa kambing. O ikaw kaibigan, gusto mo ba maging kambing? Literal, yung kambing, ginagawa lang pulutan yan. Pero biblical, ang mga kambing itatapon ni Jesus sa apoy ng impyerno. At kasama nila, okay, mas maganda, basahin po natin, Ito po yung panguling talata natin, Tandaan nyo po, kapag di nyo pa sinusuko ang buhay nyo, isuko na po ninyo. Kapag nagbago ka, sinong masaya? Hindi ba yung magulang mo? Anong sasabihin ng magulang mo sa'yo? Anak, ano ba nakain mo? Bigla ka naging mabait? Hindi ba ganun ang mga biro ng mga magulang? Oh. Pero pag hindi ka nagbago, binibigyan mo na sama ng loob ang magulang mo sa iyo, kaibigan. Dito po, sa Mateo chapter 25, mas maganda basahin natin, Ang title po nito ay ang paghuhukom. Sa 31, darating ang anak ng tao bilang hari. Si Jesus po, hari pala. Kasamang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. 32. Sa panahong iyon, titipunin sa harapan niya ang lahat ng tao. Ito yung sinabi niya, mangaral kayo sa bawat bansa. Mga tao po yung tinutukoy doon, Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Yan, nabanggit ko na, tupa, kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. 34. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, ang hari dyan si Jesus. Sabi niya sa mga tupa, yung nasa kanan, ali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kaariang inihanda para sa inyo mula pa nang likahin ang sanlibutan. Wala pa palang lahat ng nakikita nyo. Before creation,
meron na palang kaharian ng Diyos na inihanda para kanino? Sa mga tupa niya. Nabasa natin, anong sabi ni Jesus? Ako mabuting pastol, inihalay ko ang buhay ko sa mga tupa. Ngayon, sa 41, ang sabi naman ng hari na si Jesus, at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa kayo pa sa apoy na di namamatay na inianda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Wala pa ang dyablo, meron na palang impyerno ang inianda ang Diyos para lang kay Satanas. Pero kung hindi ka susunod kay Jesus, yun na sinasabi niya, kampon ni Satanas. Pagsasamahin kayo doon sa apoy ng impyerno. Hindi naman mahirap po ang pagsunod kay Jesus. Pag sumunod ka kay Jesus, ang magulang mo sasaya. Dati black sheep ka, nagbago ka na. Tuwan-tuwa ang magulang mo. Ay salamat Panginoon Diyos na wala na ako ng problema. O anong masasabi ng chairman ng barangay? Ay salamat Panginoon Diyos, wala na akong problema sa aking barangay. O anong sasabihin ng kaibigan mo? Ay pare, ano ba nangyari sa'yo? Kasi po, pinapasok mo na si Jesus sa iyong buhay. Mas mahinam na po yun na may Jesus ka sa buhay. Bakit? Pag namatay ka. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one. Walang sino man makakapunta sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ni Jesus sa kondahan, papuntang langit. Kaibigan, panahon na. Doon tayo sasama sa dahan papuntang langit. Sino yon? Ang ating Panginoong Yesu Cristo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa liwanag ng iyong turo sa amin. Bilang mga tao, tinuturuan mo kami na sumunod sa iyong anak na si Jesus. Salamat po. I-bless mo po ang tahanang ito. Ang buong pamilyang ito, Panginoong Diyos, huwag mo po silang pababayahan, bakuran ng iyong kapangyarihan, kagaya ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Pag dumating po yung bagyo, nilaladad po yung pakpak ng inahin upang takpan niyang kanyang mga sisiw. Ganun po ang gawin mo sa pamilyang ito, lalo na po si Tatay Edward sa kanyang sitwasyon. Kami po, wala kami magagawa dyan, pero dahil po sa iyong kapangyarihan, may magagawa ka po sa kanya. Tulungan mo po ang kanyang mga anak o Diyos, ano man ang kanilang pinagkakakitaan, especially po si Nanay, napakatsaga pong mag-alaga kay Tatay Edward. Bless mo po sila, manugang mga hapo. Ingatan mo po itong tahanan nila. Ingatan mo po yung bawat isa sa kanila. Ilayo sa paggawa sa katirahan nila. In Jesus' name, maraming salamat po. Bigyan mo silang mapayapat na ibig natulog o Diyos sa pagtulog po nila mamayang gabi. At gisingin mo po sila sa araw ng bukas. Taglay ang panibagong buhay at lakas nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, aming Diyos, sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Okay, God is good all the time. Sige po, kaibigan? Sana po kung nagugustuhan ninyo yung video nito, wala naman pong personalan dito, biblical teaching lang po. Ang gamit ko po ay Gideon. Binibigay ng Gideon International. Ano po? I-share nyo po. Kayong mga na-share. Kung gusto nyo mag-share, pwede po kayong mag-share. Pwede din po kayong mag-comment. Pero wag nyo lang po akong sasalitahin ng hindi maganda. Kasi hindi ko naman kayo nilalike. Mag-respetuhan po tayo. God bless us all po. Minsan pa. Nanay, anong barangay ito? Barangay 102. Nandito po tayo ngayon sa tahanan nila Tatay Edward, sa ng Barangay 102. Bye-bye!